Magandang araw po ng pagsamba natin sa ating Panginoon Jesucristo dito po sa ating bahay-sambahan ng Majuro Christian Church. Ngayon po ay April 13, 2025 at muli po ay ako'y bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid. At tayo po ay muling magpapatuloy po sa ating pong pag-aaral o sa ating sermon dito po sa ating book series sa aklat po ni San Mateo. At tayo po ngayon ay nasa kabanatang 21, no? At salamat po sa pagkabasa po ninyo sa chapter 21 ng Mateo sa talatang 1 hanggang 11. Ang kabanata po ngayon na ating pong pinag-aaralan ay nasa tema po tayo ng mga hatol po ng ating hari o ang hatol ng ating Panginoon Jesucristo. At papasok na po tayo ngayon sa ika-4 na pangunahing seksyon ng Ebanghelyo ni Mateo, ang pagtanggi sa hari. No? Sa bahaging ito ng Mateo 21 hanggang kabanatang 22 sa talatang 14, ito po yung sakop niya ng hatol ng hari. At inihayag po ng Panginoon Jesus dito ang mga kasalanan po ng Israel at ipiniliwanag kung bakit tinanggihan siya ng mga pinuno ng reliyon at ng kanyang mensahe. So sa ating pong pagpapatuloy, tayo ay humingi ng tulong sa Panginoon, hingi po tayo ng karunungan sa Kanya para po sa ating pag-aaral ng Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito upang kami po ay muling makapagbulay o makapag-aral po ng iyong mga salita. Umaasa po kami sa tulong po ng Santong Espiritu na siyang nananahan sa amin, na magtuturo po sa lahat ng katotohanan na inyong pong ituturo sa amin. Umaasa po kami, Panginoon, kayo ang magbigay namin ng kaluwalhatian, patuloy na makilala namin at patuloy na babaguhin mo kami, Panginoon, ayon sa inyong ninanais. At kami po ay maging tagasunod po ninyo, Panginoon, lalo na sa mga itinuturo mo sa amin. At ito po ay aming mailapat sa aming buhay, sa aming araw-araw, Panginoon, na pamumuhay. At nawa po kayo ang manguna sa amin. Gabayan po ninyo kami sa aming pag-aaral na ito. Salamat po sa inyong kabutihan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. So, nabasa po natin kanina ang chapter 21 verses 1 to 11. Ito po ay tamang-tama dahil sa susunod na isang linggo po ay alam po natin na inaalala yung ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pagpasok at paggawa ng kanyang misyon dito sa lupa, no? At makikita natin tamang-tama sa chapter 21, papasok na po ang Panginoon Jesucristo sa Jerusalem at doon na po unti-unti na magagawa niya ang kanyang misyon hanggang mamatay po sa krus at ilibing at muling mabuhay. So next week meron na pong ating laging inaalala, tinatawag na mahal na araw na isang linggo upang alalahanin ang dakilang ginawa ng ating Panginoon Kristo sa kanyang paghahayag ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. At tamang-tama po ang kabanatang ito. At tunghayan po natin, tingnan po natin ang talagang ipapakita rito sa talatang 1 hanggang 11 ay ang napakalaking espiritual na pagkabulag ng tao dahil sa ating mga pagkakasala bilang isang makasalanan ay spiritually tayo po ay naging mga bulag sa katotohanan, no? At tingnan po natin ang mga talatang ito. At dahil Pasko na noon at malamang po ay meron pong napakarami mga tao, no, lalo na po pupunta sa Jerusalem, sa loob at paligid ng Jerusalem, maraming tao, at ito ang tanging pagkakataon po ng kanyang ministeryo ng ating Panginoon Jesucristo na talagang nagplano at nagsulong ng isang pampublikong pagpapakita, no? Hanggang sa panahong ito ay binabalaan niya ang mga tao na huwag sabihin kung sino siya sa kanyang pangangaral. At sadyang iniiwasan po niya ang mga pampublikong mga eksenang mangyayari. So bakit pinlano ng ating Panginoon Jesus ang pagpapakitang ito? No, sa isang bagay, makikita natin siya sumunod sa salita ng Panginoon
At ito ang katuparan po ng propesiya na nakatala po sa aklat ng Zacarias, no? Ito po pala ay isa sa hinulaan ang kanyang pagpasok po sa Jerusalem. Zechariah chapter 9 verse 9. Ang sabi dito ay, magalak kang husto o anak na babae ng Sion. Humiyaw ka o anak na babae ng Jerusalem. Narito ang iyong hari ay naparito sa iyo, siya'y ganap at may pagliligtas, mapagmababa at nakasakay sa isang asno na anak ng asnong babae. So ito po ay katuparan po ng hula. Ang hulang ito ay maaaring kumakapit lamang, no, na tamang-tama sa ating Panginoon Kristo, dahil siya lamang ang may mga kredensyal na pagpapatunay na siya ang hari ng Israel. At karaniwan ay hindi natin inuugnay ang mga hamak na asno sa paghaharing ito na ginawa ng Panginoon. Ngunit ito ay ang maharlikang hayop ng mga monarkong Hudyo noong lumang tipan po, lalo na makikita natin sa First King. Ito po ang mga sinasakyan talaga ng mga hari, no, ang mga asnong ito. At meron pong talagang dalawang hayop na nakasama ang ating Panginoon Kristo, no, yung ina ng asno at yung batang asno na tinatawag na bisiro, no? At doon sa batang asno na yon ay doon naupo ang ating Panginoon Kristo, yung tinatawag na bisiro, at kasama ang ina ng bisirong ito na naglalakad na nasa tabi ng batang asnong ito. Kaya dalawa po sila, no, na dinala ng ating Panginoon. At talagang kamanga-manga sapagkat talagang inutusan sila ng Panginoon, no, na sinunod nila ang Panginoon, na kukunin yung aso na yon, at kung sakaling may aawat sa kanila, sabihin mo na kailangan siya ng inyong Panginoon. So sa paghahambing ng pagsipi po ni Mateo sa orihinal na hula ni Zacarias, ihambing natin kung paanong binigyan pansin po ni San Mateo yung hulang ito sa kanyang pagpasok po sa Jerusalem, no? At natuklasan natin ang ilang mga kawili-wiling mga katotohanan, no? Ang propesiya ni Zacarias ay nagbukas talaga ng isang masasabi nating isang malaking kagalakan, no? At sabi doon ay magalak kayong lubos at magdiwang sa kagalakan. Ngunit kung mapapansin natin, no, doon sa original na Zacarias na binasa natin, ay tila baga may inalis si Mateo sa mga salita ng kabuuan ng mga salitang iyon. At wala yung magalak, no, o lubos na magdiwang sa kagalakan. Bagkus ang nakalagay lamang doon ay talagang ito ay hindi niya isinama ni San Mateo, no? Pero kung titingnan natin doon sa sulat ni Zacarias, ay wala siya, no? Bakit kaya? Bakit hindi isinama ni Mateo ang mga katagang magalak na lubos at magdiwang ng may kagalakan? Ay isang napakagandang tunay nga po na magdadala talaga ng kagalakan ang pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo. At dito sa verse 5, no, dun sa sinabing hula ni Zacarias, sabihin ninyo sa anak ng babae ng Sion. Kung mapapansin ninyo, wala yung mga pariralang makikita natin na magalak ng lubos o magdiwang sa kagalakan, no? Marahil ay makikita natin dito ay actually ang nakita natin nung malapit ang ating Jesucristo sa pagpasok po sa Jerusalem, anong nangyari sa kanya? Andun yung Jesus wept, di ba? Umiyak ang ating Panginoon, napaluha po siya dun sa kanyang pagpasok, at habang tinitingnan niya ang papasok po niya sa Jerusalem, siya'y umiyak, no? Marahil paano siya at ang mga tao ay magagalak kapag ang pagdating ng Panginoon ay talagang ito ay paghuhukom na mangyayari. Kaya marahil ay tila baga doon nabigyan pansin ni Mateo na talagang isang malaking darating na paghuhukom ang mangyayari sa pagpasok ng ating Panginoon. Dahil alam natin
sa madramang eksena at mangyayari doon sa Jerusalem na gagawin ng ating Panginoon Kristo. Kaya marahil hindi mo na niya nakita yung talagang mangyayaring malaking kagalakan, kundi isang napakalaking nalalapit na paghuhukom na mangyayari na gagawin ng ating Panginoon sa kanyang gagawing misyon. At marahil tinanggal din dito ni Mateo ang yung salitang siya'y makatarungan at may kaligtasan. Wala din po rito, no, sa mga sinipi dito ni Mateo. Kundi kung mababasa lang natin dito, sabihin ninyo sa anak ng Siyon na babae, sa anak na babae ng Siyon, tingnan mo, ang iyong hari ay dumarating sa iyo, mapagkumbaba na nakasakay sa isang asno at isang batang asno na anak ng babaeng asno. So wala din po yung mga salita na yung siya'y makatarungan at may kaligtasan. So ang pagdating ng ating Panginoon sa Jerusalem ay isang makikita natin isang gawa ng awa at biyaya ng Diyos. No, hindi isang gawa na katarungan o paghatol na nangyayari. So meron siyang kaligtasan para sa kanila, ngunit tumanggi sila na tanggapin ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi nga ng John chapter 1 verse 11, siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. No? Kaya marahil hindi inilagay ni San Mateo ang kabuuan na yon. So makikita natin na talagang ang dito ay mangigibabaw ang talagang pagtanggi ng tao, lalo na ng kanyang mga kababayan, ang mga kalahi niyang Hudyo, ang hindi pagtanggap o pagtanggi sa ating Panginoon Kristo. Kaya sa susunod na pagkakataong makita ng Israel ang hari, tandaan natin siya ay sasakay sa dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. No? Hindi na siya nakasakay sa isang asno, sa isang maamong asno, kundi siya ay sasakay, no, na sa isang kabayo at magiging isang talagang makikita natin na gaya ng sinabi sa Apokalipsis 19 verse 11 sa mga sumusunod na talata. Hindi na nila maaasahan na makita na ating Panginoon na nakasakay sa isang asno. At ang sabi ng Apokalipsis 19 sa talatang 11 hanggang sa sumusunod na talata, at nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran siya humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya may isang pangalang nakasulat na sinuman ay hindi nakakaalam kundi siya rin. At siya nararamtan ng damit na binisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. No? Isang mandirigmana ang makikita nila, no? Isang Diyos sa kanyang kaluwalhatian. At hindi na nila makikita nung minsang tanggihan nila ang Panginoon sa pagpasok sa Jerusalem na nakasakay sa isang maamong batang bisiro na anak ng isang asno, no, na isang mapakumbaba, na isang mababang tao. At hindi na nila makikita yun, kundi sa susunod na makikita nila ang Panginoon bilang isang mandirigmana sa kanyang kaluwalhatian. Ang bisiro na ito ay hindi pa nasasakyan kailanman, alam natin, kaya na sinabi ni Marcos 11:2, no, yung sinakyan naman dahil isang batang bisiro, at alam natin na hindi pa siya nasasakyan, at ito ang sinakyan ng ating Panginoon Kristo. Gayunpaman, maamo niyang dinala ang kanyang pasanin, maamo niyang dinala ang hayop na ito upang masakyan niya. No, at nakatulong siyempre ang presensya ng ina, siguro. Kaya nandun yung ina, no? At nasa tabi ng bisirong ito upang gamitin ng Diyos, nakasamang ina na yun upang hindi siya sabihin natin maging mailap o ano paman. Pero salamat, ngunit tandaan natin na ang nakasakay dito sa bisirong ito ay ang hari, ang ating Panginoon Kristo. Siya na may kapangyarihan sa lahat ng tupa at baka, oo sa mga hayop, sa parang ang sabi ng awit 8, no, sa talatang 6 at 7. Sa lahat ng uri ng hayop, siya ay may kapangyarihan sa kanila. Kaya
makikita nating maamo at talagang hindi pumapalag ang isang bisiro na kailanman hindi pa nasasakyan ay sinakyan ng ating dakilang hari, ang ating Panginoon Kristo, na walang kapalag-palag, walang kailap-ilap, kundi maamong sumunod sa ating Panginoon Kristo, sapagkat ang sakay niya ay ang Diyos na lumikha ng mga hayop, ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay at ng tao na nabubuhay dito sa mundo ito. Kaya makikita natin talaga ang kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo. Ang katotohanan na si Jesus ay sumakay sa hayop na ito ay pinanatili siyang kontrolin, no? At isa pang katibayan ng kanyang pagkahari, no? Kahit ang mga hayop na ito ay sumusunod sa ating Panginoon Kristo bilang isang hari at makapangyarihan. At meron pang pangalawang dahilan para sa pampublikong pagtatanghal na ito. Pinilit nitong kumilos ang mga pinunong Hudyo nang makita nila ang kusang pagpapakita ng ating Panginoon Kristo sa mga tao, na napagpasyahan nila na kailangan nilang lipulin ng ating Panginoon. Ito ang nagbunsod sa mga punong relihiyon at sa maraming tao upang siya ay talagang nasayin ng mga tao nito na siya ay puksain. Ang sabi nga ng John 12:19, ang mga Pariseo ay nangaguusap-usapan, tingnan ninyo kung paanong kayo'y walang anumang ikapanig. Narito ang sanlibutan ay sumusunod sa Kanya. So masyado silang nag-alala. Nakita nila na ang lahat ng mga tao at karamihan ay sumusunod sa ating Panginoon. Kaya iyon ay parang naging banta para sa kanila. At ito ang nagbunsod upang sila'y magplano na puksain ng ating Panginoon Kristo. At inihiling ng makahulang kasulatan na ang kordero ng Diyos ay ipako sa krus sa Paskwa. Ito rin ang hula. At ang pagpapakitang ito ng katunayan at katanyagan ni Kristo ay nagudyok sa mga pinuno na sila'y kumilos na sa lalong madaling panahon. Kinilala ng mga tao na si Jesus bilang kanilang hari, no? Kapwa sa pamagitan ng kanilang mga salita at kanilang mga gawa. Sumigaw sila ng Hosana, no? Ang ibig sabihin, magligtas ka na. At sila'y sumisipi mula sa aklat ng awit 118 sa talatang 25 at 26, nang sabi, magligtas ka ngayon, sinasamo namin sa iyo, O Panginoon. O Panginoon, isinasamo namin sa iyo, magsugo ka ngayon ng kaginhawahan. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Aming pinuri kayo mula sa bahay ng Panginoon. Yun ang sinisigaw nila, Osana, Osana. No? Yun ang sinisigaw. At nakita natin na parang yung ibig sabihin, magligtas ka na, aming Panginoon. Magligtas ka na. Osana, Osana. At ang awit na ito ay tiyak na mesyaniko, no, sa katangian. At sa bandang huli ng linggong iyon, si Jesus mismo ay tumutukoy sa awit na ito na ilalapat ito sa kanyang sarili, no? Mateo 21:42. Ito ay nakalapat sa ating Panginoon Kristo, no, sa mga hulang ito. Tandaan na ang karaniwang Pasko na ito ay binubuo ng hindi bababa sa tatlong grupo: ang mga Hudyo na naninirahan sa Jerusalem, ang mga pulutong na mula sa Galilea, at ang mga taong nakakita kay Jesus nang buhayin niya si Lazaro mula sa mga patay. Sa Juan 12 sa talatang 17 at 18. So tatlong klase ng mga tao na mga pinagmulan, no, mga taong naging saksi sa pagkabuhay ni Lazaro, at ang mga taong ito na Hudyo na naninirahan sa Jerusalem, at ang mga pulutong na mula sa Galilea. So nagsasama-sama sila doon. At ang pagbabahagi ng balita tungkol sa himalang ito, no, ay walang alinlangan na nakatulong upang makaakit ng napakaraming tao. Talagang ito na talaga ang nasa plano ng Panginoon. At ito ang tamang araw na kung paano magsasama-sama ang maraming taong ito at ang mga taong laban sa Panginoon na magpapakita na talagang tatanggi sa ating Panginoon. So nais sa mga taong itong makita mismo ang manggagawang ito. Ngunit hindi pa rin kinilala ng mga Hudyo na si Jesus bilang kanilang hari. Ano ang naging sanhi ng espiritual na pagkabulag ng Israel? So isang bagay,
Ninakawan sila ng kanilang mga pinunong relihiyon ng katotohanan ng kanilang sariling salita at pinalitan ang mga tradisyon na gawa ng tao. Lucas 11:52. Sa aba ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Hindi kayo nagsipasok at inyong sinasansala ang nagsisipasok. So, ang mga pinuno ay hindi interesado sa katotohanan, sila ay nag-aadala lamang sa pagprotekta sa kanilang sariling interes. No, na makikita natin yan sa John 11:47-53. No, na talagang ang mga punong relihiyon natin ay laban at salungat sa ating Panginoon. Ang iisip lamang nila ay mga pangsarili lang interes. Wala tayong hari, no, sabi nila, kundi si Cesar. At ang kanilang pag-amin ay sadyang nagpapakita ng kanilang pagkabulag. Kahit mga himala ng ating Panginoon ay hindi sila nakumbinse. At habang tumatagal na, nilalabanan nila ang katotohanan at nagiging bulag sila sa katotohanan. No, sa dami, no, sa loob ng 30 sabi natin 33 ang ating Panginoon Kristo ay talagang naglingkod para sa kanila, gumawa ng mga himala, nagturo ng mga talinhaga, no, ng mga kung anong mga ipinakita ng Panginoon ng mga katotohanan na siya ay anak ng Diyos, siya ang Mesya, siya ang tagapagligtas. At narito, no, at talagang nagsama-sama na sila upang ipakita ang pagtanggi nila sa ating Panginoon Kristo na kailanman hindi nila sila, no, hindi sila magtitiwala sa ating Panginoon. Kaya ang magandang paglalapat dito na makikita natin ay sa aklat ng 2 Korinto 4:4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos, na makikita natin sa mga talatang ito. So, napakalaki ng problema, no, na kinaharap ng sangkatauhan. Dahil nung tayo ay magkasala, no, at pinangunahan ng prinsipe ng sanlibutan ito, walang iba kundi si Satanas. Binubulag niya, no, ang ating mga mata sa espiritual na mata natin upang makita natin ang katotohanan. Kaya alam po ninyo, ang talagang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon ang ginawang unti-unti ng misyon ng ating Panginoon sa paraan ng kanyang pangangaral, sa paraan ng kanyang pagpapakita ng pagmamahal at kahabagan. Nakita natin kung hindi gagawa ang Diyos sa taong makasalanan, no, at hindi niya ipapakita ang kanyang pagmamahal, habag at awa sa atin, ay hindi natin makikita, sapagkat tayo ay binulag ng prinsipe ng sanlibutan ito sa mga katotohanan ng Diyos. Pero walang imposible, no, dahil ang Diyos ang nagliligtas, at sa bawat pangangaral natin ng mabuting balita ng kaligtasan na siyang magiging dahilan para sa kaligtasan ng taong makasalanan kung sila ay mananampalataya sa Panginoon, magsisisi sa kanilang kasalanan at talikuran mga kasalanan ito, no? At ang Panginoon Kristo, ang kanyang mga salita at ang banal na Espiritu ay gumawa sa buhay ng isang taong makasalanan upang siya'y baguhin. Walang imposible, dahil alam natin ito ang misyon ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, na ipakita sa mga taong nadidiliman ng kanilang puso at isipan sa katotohanan, sa kadiliman ng mundong ito, ay makita nila ang liwanag ng ating Panginoon Kristo, at sila ay makita nila ang kanilang mga sarili sa kawalan ng pag-asa, at tanging ang Panginoon Kristo lamang ang siyang dakilang Mesyas, ang ating dakilang hari nang naparito upang tayo ay kanyang iligtas sa ating mga kasalanan. Kaya sama-sama natin ipanalangin, sama-sama tayong maglingkod sa Panginoon, sama-sama tayong dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao, especially dito sa
sa Marshall Island, no? Mga kapwa natin Pilipino at sa lahat ng mga makakasalamuhan natin, kasama sa trabaho, kaklase, kamanggagawa, no? Kaibigan, mahal sa buhay, idalangin natin na talagang ang mabuting balita ng kaligtasan ay ating maibahagi sa kanila. Mabigyan sila ng mga babasahin ang tungkol sa ating Panginoon Kristo, makilala nila ang Panginoon. At sana ang pagkabulag na ito ay sa habag ng Panginoon ay makita nila ang kagandahan ng ating Panginoon Kristo, ang pagmamahal, katwiran at kaligtasan na dala niya kung bakit siya namatay sa krus dahil sa atin. Kaya dito po ay talagang makikita natin ang katotohanan na talagang ang tao ay tatanggi at tatanggi sa ating Panginoon Kristo. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa biyaya at habag ng Panginoon ay makilala nila ang Panginoon Kristo na siyang magbabago ng kanilang buhay at magbibigay ng katiyakan, ng katubusan ng kasalanan at ng buhay na walang hanggan na mararanasan natin sa piling ng ating Diyos. Kaya po, samahan po ninyo ako sa mga susunod na linggo na ipagpatuloy natin ang pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Panginoon hinggil, no, sa panimula na kanyang pagpasok sa Jerusalem hanggang makita natin ang Panginoon na tatapusin niya ang kanyang misyon dito sa lupa sa pagtubos niya sa ating mga sala at pagbibigay niya ng pag-asa sa atin, no, ng kaligtasan at kalinga nagmumula sa ating Panginoon Kristo. Kaya sama-sama po tayo na patuloy na dalhin ang balita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Gamitin ka ng Panginoon, no? Ang mga kapatid sa Panginoon sa Majuro Christian Church, gamitin po tayo bawat isa na dalhin natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo sa lahat ng mga tao na unang pagkakilala sa Kanya. Gamitin nawa ang bawat isa sa atin, no, na tayo'y magsalita at magpatotoo sa ating mga buhay at makita nila ang pangangailangan natin sa Panginoon Kristo, sapagkat wala ng iba na pag-asa at wala ng iba na makakagawa upang ang pagkabulag na ito sa kasalanan ay mawala at makita natin ang dakilang pagmamahal, katarungan, pag-ibig ng Diyos dahil kay Kristo na siyang namatay para sa atin. Kaya nawa po ay naging maliwanag po sa atin ang pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. At dito na po magsisimula na talagang papalapit na ang kanyang sakripisyo, ang kanyang kamatayan sa krus, pagkalibing at muling pagkabuhay. Kaya sama-sama po natin nabasahin ito, no? Yung chapter 21 at sama-sama nating sa biyaya ng Panginoon maunawaan natin ang mensahe na gusto niyang ibigay para sa atin. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Patuloy po tayong magdalangin sa Panginoon. Magpatuloy sa kanyang gawain at magpatuloy na tayo po ay maging ganap sa pag-ibig ni Kristo. Lumago tayo sa pananampalataya, lumago tayo sa pag-ibig natin sa Kanya, no? Lumago tayo sa espiritual na pagkakilala sa Panginoon at sama-sama tayong mag-aaralan ng salita niya, sama-sama tayo na dadalhin natin ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng Kristo na magdadala ng kaligtasan sa bawat magtitiwala sa ating Panginoon. Nawa po ay ingatan tayo ng Panginoon at patuloy tayong magdalangin sa Panginoon at patuloy na sa pamagitan lamang po ng mga pagbibigay po ninyo ng mensahe dito po sa ating account sa Messenger. Pwede po ninyo akong bigyan ng mga mensahe o anumang mga bagay na gustong ipanalangin sa Panginoon. Mga kapatid, kasama po ninyo kami mag-asawa sa Panginoon, sa panalangin at sa pagpapatuloy po ng gawain ng Majuro Christian Church. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming mag-asawa at patuloy na pagsuporta sa gawain po ng Majuro Christian Church. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy na tayo ay bigyan pa ng Panginoon ng biyaya ng lakas at pag-iingat upang patuloy po tayong makapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po
sa time na ibinigay mo rin sa akin upang makasama ko sa pagbubulay ng mga salita mo ang mga kapatid sa Maduro Christian Church. Ingatan niyo po sila, pagpalain, palaguin ang aming pagmamahal sa inyo, palaguin ang aming init ng pananampalataya sa inyo at sa bawat isa. Maraming salamat po. Gabayan po ninyong bawat isa. At sa darating na mga araw, ipatuloy mo kami ingatan at gabayan. Sa araw ng panalangin, ng pulong panalangin, sa araw po ng pagsamba sa inyo, ay patuloy na sama-sama kaming magpupuri at magpapasalamat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa inyong biyaya sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po. God bless po sa inyo.